Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Opisyal nang lumabas ang resulta ng MRI ni Luka Doncic at sa kasamaang palad, ito nga ay na-diagnose bilang grade 2 hamstring strain. Ang recovery time nito ay 3 hanggang 6 na linggo. On an average ay 5 linggong kinakailangan ng mga player para makabalik sila sa basketball activities. At ang malaking problema dito ay 2 linggo na lang nga ay mag-uumpisa na ang NBA playoffs. Kaya naman inaasahan na out si Luka Doncic sa first round at posibleng sa umpisa ng second round kung umabante man nga sila dito. Dahil dito mga kaibigan ay sobrang laki ng binagsak ng odds ng Lakers na magkampiyon. Kung tutusin nga ay nagiinit sila sa kanilang last 17 games bago ang tapatan kontra sa OKC Thunder na may record nga sila mga kaibigan na 15 wins and only 2 losses sa 17 games na yan. Nagpakita nga si Luka Doncic ng historic na performance sa buwan ng Marso at ito nga yung mga oras na iniisip ng mga fans na may tsansa na ang Lakers na magkampiyon. Subalit with Luka out sa mga natitirang games ng regular season at sa first round ng playoffs, bigla na nga itong naglaho mga kaibigan. Si Luka ay magtatapos din sa season na ito na may 64 games played, just under the 65 game limit ng NBA para mag-qualify sa mga season awards tulad ng MVP at All-NBA. Obvious nga na wala na siyang tsansa sa MVP dahil sa injury na ito, subalit susubukan nga ni Luka ayon sa kanyang agent na magpakiusapan ng NBA na pagbigyan siya dahil may isang game nga daw siya na pinagpahinga nang dahil sa legal case involving ang kanyang asawa at mga anak. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang kahapon naman mga kaibigan ay naganap nga ang tapatan ng Orlando Magic at ng Dallas Mavericks. Nakuha ng Magic ang panalo sa score na 138-127. Nanguna 28 points and 6 rebounds si Wendell Carter Jr., 27.7 rebounds, 5 assists and 3 steals si Desmond Bane, 19 points and 9 assists si Jalen Suggs, 19 points and 5 rebounds din si Tristan Da Silva, 18 points si Franz Wagner at 10.7 rebounds and 5 assists naman si Paolo Banchero. Subalit ang big story nga dito ay si Cooper Flagg na gumawa ng 51 points, 6 rebounds, 3 assists and 3 steals on 19 of 30 shooting sa field at 6 of 9 shooting naman sa 3-point line. Sa ngayon nga ay pangalawa si Cooper Flagg kay Con Canupel sa Rookie of the Year ladder kahit na mas maganda ang stats ni Flagg. Subalit ang kanilang team record nga ang humahatak sa kanya pababa dahil si Con Canupel nga at ang Charlotte Hornets ay nasa top 8 na ng Eastern Conference at may pag-asa na makapasok sa playoffs. Habang si Cooper Flagg nga at ang Dallas Mavericks ay halos nasa dulo ng Western Conference. Ang Rookie of the Year race na ito ay halos pareho nga sa naging agawan noon ni LeBron James at Carmelo Anthony, kung saan ang isang future face of the league kay LeBron ang nanalo ng award kahit na hindi ito nakapasok sa playoffs, habang si Carmelo nga at ng Denver Nuggets ay nakapasok sa playoffs nung oras na yon. Ang performance sa ito ni Flagg ay posibleng ang final push niya para sa Rookie of the Year award. Tinutulak nga ng madami na maging Rookie of the Year na lamang silang dalawa dahil pareho nga daw talaga itong deserving. Subalit hindi pa nga itong mga kaibigan madalas nangyayari sa NBA. 3 beses to be exact pa lamang itong nangyari. Kaya naman hindi ganun kataas ang tsansa na mangyari ulit ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?